Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa programang Ang Pilipinas Ngayon, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa Facebook page at YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service, sa aming live audio streaming sa PBS Evox Receiver app at sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng shortwave broadcast sa mga sumusunod na frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Ihahatid po namin sa inyo ang mga ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, bilang ng mga Pilipinong nasa Middle East na nakabenepisyo na sa repatriation program ng pamahalaan, umabot na sa 1,500 bukod pa sa mga dependents nito. Mag-uulat si Alvin Baltazar. Pumapalo na sa 1,553 mga kababayan natin mula sa gitnang silangan ang naka-avail na sa repatriation program ng gobyerno sa gitna ng nagpapatuloy pa ring sigalot sa Middle East. Itong iniulat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng tuloy-tuloy pa ding pagbabalik bansa ng ating mga kababayan. Ang nasabing datos ay bukod pa sa mga dependents ng nabanggit na bilang ng mga napauwi na mga kababayan natin sa 1,400 OFWs na nakabalik na sa bansa. Mula March 5 hanggang 17 ay nasa 334 dependents nila ang kasama nilang nakabalik sa Pilipinas. At itong nakaraang Marso 18, nakauwi na rin ang mga government chartered flight na may lulang 153 OFW kasama ang kanilang dependents na nasa 114. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Masayang ibinahagi ng Pangulo na mahigit 1,400 OFWs at 334 dependents ang nakabalik na sa Pilipinas simula pa noong March 5 hanggang 17. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala sa kaugnay na balita, 16 na overseas Filipino workers o OFWs na inilikas mula sa Lebanon nakauwi na sa Pilipinas ayon sa Department of Migrant Workers. Mag-uulat si J. Mark Dagala. Balikbansa na ang nasa 16 na overseas Filipino worker na inilikas mula sa bansang Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, dumating sila pasado alas 6 kagabi sakay ng Turkish Airlines Flight TK-87 sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ito na ang kalawang batch sa mga OFW mula Lebanon na ligtas na naiuwi sa bansa sa kabila na nagpapatuloy ng sigalo sa gitnang silangan. Silalubong sila ng mga opisyal mula ng DMW, Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration, Manila International Airport Authority Medical Team at ng
New NAIA Infrastructure Corporation. Sa kabuuan, umaabot na sa 26 na OFW sa matagumpay na naiuwi mula Lebanon mula nang magsimula ang gulo sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan na may mga susunod pang chartered flights na isasagawa ang pamahalaan para mapawi ang mga Pilipino sa gitnang silangan. Ayon kay Kaunan, nananatiling matibay ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang kaligtasan at maiuwi sa bansa ang mga Pinoy na magpapahayag ng kanilang kahandaang ma-repatriate mula Middle East. Hinimok din ni Kaunan ang mga OFW na gusto nang umuwi ng bansa na agad makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng OWA Hotline 1348 o di kaya ay magtungo sa website na repatriation.owa.gov.ph. Sa mga susunod na araw, meron pang mga next flights na inarrange ang DMW at OWA. Kasama na rin dyan ang Department of Foreign Affairs, ang ating mga embahada para maiuwi po kayong lahat. Maasahan nyo po ang tulong ng pamahalaan at I think i-announce ko na rin sa mga gusto na magpa-repatriate, tumawag sa 1348 or i-message kami sa social media or ito yung centralized namin na website na tumatanggap ito yung repatriation.owa.gov.ph. OWA Administrator P.Y. Kaunan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga bus operators. 10,000 piso kada unit ng bus inila ang budget para sa naturang fuel assistance. Magulat si Alvin Baltazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga bus operators. 10,000 pisong cheque ang natanggap ng mga bus operators na pinondohan ng pamahalaan sa kada unit ng bus. Sa naging mensahe ng Pangulo sa mga bus operators, sinabi nitong bukas siya sa anumang suwestyon para sa ikabibilis at mas maayos na sistema ng pagbibigay ng anumang tulong sa kanila. Apelan din naman ng Pangulo kasunod ng pinagkaloob na fuel subsidy ay matiyak sana ang maayos na pagbiyahe ng riding public. Ipinagpasalamat naman ang mga bus operators sa Pangulo na sabing inisyatiba na ay malaking tulong sa kanilang hanay para makapagpatuloy pa ng kanilang operasyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ilang mga bus operators. Tingnan natin how it works. Kung merong maging problema o kung merong sa palagay ninyo maging mas magandang sistema or to make it easier, more, make it faster, make it more convenient for you, for the riding public. Sabihan ko kami. Napakalaking tulong po yan. Malaking pasalamat namin sa ating presidente. Napakalaking tulong na yan. Pero, ganun pa man, sana po masundan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng emergency powers na ibibigay sa kanya ng Kongreso para bawasan o suspendihin ang excise tax sa langis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkaibang bagay kasi ang paglagda sa panukala at pagpapatupad nito. Sangayon kasi sa kondisyon ng batas, sakalang ipapatupad ang emergency powers kapag umabot sa $80 per barrel ang global oil price at tumagal ng 30 araw. Ibig sabihin, kahit mabawasan o alisin ang buwis, ay hindi agad bababa ang presyo ng langis dahil nakadepende pa rin ito kung kailan darating ang bagong supply ng langis sa bansa. Nilinaw naman ng Malacanang na walang dahilan para i-delay ang paglagda ng Pangulo sa naturang hakbang, gayong sinertipikahan niya ito bilang urgent. As of the time na binanggit nyo yan, wala pa po kasing 30 days. So at the time, mahirapan po siya talagang i-implement. Pero pag yan, pumasok na po,
na naayon sa batas na 30 days ay maaari na po itong magawa ng anumang order. At pag sinabi po kasi nating excise tax, ito naman po ay upon entry. So pag sinabi nating upon entry, wala po tayo, if ever, wala tayong maaangkat na langis, so hindi ma-exercise yung pag-reduce at pag-suspend ng excise tax. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa ring balita, mga pondo sa 2026 national budget na maaaring i-realign para sa pinalawig na fuel subsidy pinatutukoy ng isang mambabatas sa Budget Department. Mag-uulat si Kathleen Forbes. Hinimok ni House Committee on Appropriations Vice Chair Rodolfo Ordanes ng DBM na tukuyin ang mga pondo maaring ilaan mula sa 2026 General Appropriations Act upang mapalawak ang fuel subsidies at emergency cash assistance. Ayon kay Ordanes, may mga pondo sa pambansang budget na maaring i-realign upang makatulong sa mga apektadong sektor, partikular ang mga senior citizen at low-income families na tinatamaan ng mataas na presyo ng langis. Giit ng mambabatas na kung kailangan ng pahintulot ng Kongreso para sa realignment ng pondo, dapat agad makipag-ugnayan ng DBM sa Kamara at Senado upang mapabilis ang proseso. Dagdag pa niya, maaari rin pagkunan ng pondo ang remittances mula sa mga GOCC pati na ang pagbebenta ng ilang government assets. Mungkahi rin ni Ordanes sa palakasin ng piso at pababain ang lending rates upang makatulong sa pagpapababa ng presyo ng imported na langis. Ayon sa kanya, kahit maliit na pagbuti sa exchange rate gaya ng pagbaba mula 60 pesos kada dolyar tungo sa 58 o 59 pesos ay may malaking epekto na sa presyo ng fuel sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang commitment ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga Pilipino mula Middle East na sumailalim sa repatriation na mangangailangan ng kanilang tulong. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, maigting ang pakikipag-ugnayan nila sa Department of Migrant Workers at OWA upang agad na maibigay sa mga uuwing Pilipino, partikular ang mga OFW ang tulong na kailangan. Ilan nga sa mga paunang serbisyo na ibinigay ng DSWD ay ang psychosocial intervention, medical assistance, sustainable livelihood assistance at iba pang social welfare assistance. Meron tayong mga social workers who can do psychosocial intervention. Ito yung mental wellness first aid na tinatawag kung sakaling kailangan. Pwede nilang lapitan ng aming mga tanggapan for medical assistance, for all types of social welfare assistance. Meron din tayong sustainable livelihood program na pwede natin ibigay sa kanila para makapagsimula sila ng mga maliliit nilang mga negosyo dito sa bansa natin. Po si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang magpatupad ng price cap sa imported na bigas. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang isumite ng Department of Agriculture ang rekomendasyon sa National Price Coordinating Council para sa deliberasyon. Ipinapanukala ng kagawaran ang 50 piso kada kilo na price cap sa imported na bigas. Bahagi ito ng pagsisikap ng gobyerno na
ibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang vlog na dapat o nasapat ang supply ng bigas at kontrolado pa rin ang presyo nito. Ang kanilang price cap na isinangguni ay 50 pesos for imported rice. Ito po ang ibinigay din na mungkahi ni Secretary Kiko Laurel kay Pangulo. So ito po naman ay sinusuportahan. Po si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagpahayag ng suporta si Senador Bam Aquino sa pagdedeklara ng isang state of national emergency sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa gulo sa Middle East. Ayon kay Senator Aquino, matutulungan ng hakbang na ito ang gobyerno na makaresponde sa epekto ng record high oil price hikes at kasunod nitong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng state of national emergency, maaaring gamitin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malawak na kapangyarihan para ituon ang pondo ng gobyerno sa pagbibigay ng pinansyal at iba pang uri ng tulong sa iba't ibang sektor. Dagdagan ang pondo para sa repatriation ng mga OFW at magpatupad ng mga hakbang sa pagkontrol ng presyo. Kasabay nito, binigyan din ni Senator Aquino ang pangangailangang mahigpit na bantayan ang pagpapatupad ng mga hakbang na ito para matiyak na ang tulong ay makakaabot sa mga dapat na benepisyaryo at maiwasan ang anumang pang-aabuso o irregularidad. Mahalagang mag-declare na sila ng state of national emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Nung tumaas yung presyo ng gasolina at diesel, ramdam na ramdam yan ng napakaraming Pilipino. So unang-una, pag may state of national emergency, pwede silang maglagay ng price ceiling sa mga essential goods. Pangalawa, yung ayuda na nilaan namin sa 2026 budget, ilabas na at ibigay na sa transport workers at suporta sa mga MSME. Mahalaga na walang magsasarang negosyo sa panahon ng krisis na ito. Po si Senator Bam Aquino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kabilang banda ay iginit naman ni Senador Sherwin Gatchalian na kailangan munang mahigpit na bantayan ang presyo ng mga bilihin bago magdeklara ng isang state of national emergency. Aminado si Senator Gatchalian na papalapit na sa kritikal na antas ang sitwasyon ng bansa bunsod ng tuloy-tuloy na pagtaas na presyo ng langis. Ipinunto ng senador na halos 3 linggo mahigit na ang pagtaas ng presyo ng langis at inaasahan ang pagkakaroon nito ng spillover effect sa presyo ng pagkain, sweldo at iba pang bilihin. Gayunman, sinabi ni Gatchalian na hindi basta-basta ang pagdedeklara ng state of national emergency lalo na kung may kasamang pagpapatupad ng price freeze. Ayon sa mambabatas, posible kasi itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng kakulangan sa supply at panic buying. Kapag kasi anya nagpatupad ng price freeze, posible ang pagkakaroon ng hoarding o pagtatago ng supply ng ilang negosyante dahil sa mataas ang bili sa mga supply. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, naglabas ang Department of Finance at Bureau of Internal Revenue ng patakaran na nagbibigay ng VAT exemption sa indigenous natural gas at kuryente mula rito. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, bahagi ito ng Philippine Natural Gas Industry Development Act na nagtataguyod ng ligtas, episyente at murang enerhiya.
Saklaw ng exemption ang bentahan at pagbili ng natural gas, aggregated gas, kuryente mula rito at kaugnay na serbisyo. Kailangan ng sertifikasyon mula sa Department of Energy para sa lahat ng kalahok at pasilidad at hindi pwede pagsabayin ang ibang fiscal incentives. Sinabi ni Mendoza na magpapalakas ito ng pamumuhunan, magpapababa ng gastos sa enerhiya at susuporta sa pambansang seguridad. Magkakabisa ito 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o sa BIR website. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa ibang balita naman, desisyon kaugnay sa panukala para sa legislated wage hike. Nasa Kongreso na ayon sa Malacanang. Mag-uulat si Raquel Bayan. Ipinaubaya na ng Malacanang sa Kongreso ang desisyon kaugnay sa panukalang legislated wage hike. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, bagamat patuloy na ipinaaral ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa DOLE at sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang posibilidad ng dagdag sahod, ang panukalang 200 peso wage increase nasa kamay pa rin ng mga mambabatas. Ang pahayag nito ni Castro kasunod ng panawagan ng labor groups na aprubahan ng legislated wage hike sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa labor leaders, hirap na ang mga manggagawa at ang hinihinging dagdag sahod ay upang makabawi sa patuloy na pagtaas ng gastusin. Ayon kay Castro, halos taon-taon namang mayroong ipinatutupad na wage increase sa pamamagitan ng regional wage boards. Ano po ng Pangulo, lagi po niyang inuutusan ang DOLE at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aralin at kung maaaring dagdagan ang sweldo ng ating mga manggagawang Pilipino. At yun naman po ay pinapatupad. At halos taon-taon po ay nagtataas po ng sweldo. Patungkol po sa pagtaas po ng sweldo na 200 pesos, tingin po natin ito po ay nasa kamay po ng Kongreso. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinaghahandaan na rin ng Philippine National Police o PNP ang mga insidente tulad ng pagnanakaw at looting, kaugnay pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na labis na nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin sa bansa, partikular ang produktong petrolyo. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, nagbigay direktiba na si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng regional offices ng PNP na bantayan ang pagtaas ng insidente ng robbery at looting. Inatasan na rin ang mga tanggapan ng PNP na magsagawa ng simulation exercises sa mga posibleng senaryo ng pagnanakaw at massive looting. Simulation exercises ng all possible scenarios ang ating mga regional offices. Halimbawa, yung mga massive looting, yung po mga robbery. Kaya kaugnay nito, sabi niya, palakasin, gawing intelligence-driven ang lahat ng operations ng ating police regional offices para isagawa yung actual na operations sa mga grupo o individual na magsasagawa ng robbery at theft, at yung mga simulation exercises ng iba't ibang situation ng mga possible na looting na isagawa ng kanyang mga regional offices at mag-submit immediately ng kanilang action statements kaugnay po nito. Yan po ang tinig ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nagpapatuloy ang 50% discount sa pamasahe sa MRT3 at LRT2 ngayong araw
At bahagi ito ng pagsisikap ng gobyerno para ibsan ang epekto ng oil price hike bunsod ng tensyon sa Middle East. Mananatili namang epektibo ang kasalukuyang 50% discount na gumagamit ng white beep card habang otomatikong may discount sa mga gumagamit ng blue beep card. Para naman po sa mga walang beep card, maaaring bumili ng single journey ticket na nasa kalahati ang presyo ng standard fare. Sa unang araw ng 50% discount nitong Lunes, napansin ang mahabang pila ng mga commuter na sinamantala ang diskwento sa pasahe. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Civil Aviation Authority ng Iraq pinalawig pa ang airspace closure ng kanilang bansa hanggang Abril 2 ayon sa Department of Foreign Affairs. Kagawaran patuloy ang pag-monitor sa ating mga kababayan sa nasabing bansa. Mag-uulat si AJ Ignacio. Pinalawig pa ng bansang Iraq ang kanilang airspace closure hanggang sa April 2. Ayon sa impormasyon na nakuha ng Department of Foreign Affairs, na patuloy ang kanilang coordination sa mga embahada upang mailikas na rin ang iba pa nating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa nasabing bansa. Dagdag pa ng DFA na base rin sa kanilang pinakahuling monitoring ay walang Pilipinong nadamay sa mga naging pag-atake sa Iraq at patuloy ang pag-asiste ng embahada sa ating mga kababayan doon. Samantala, nananatiling nakabukas sa mga borders ng Iraq mula sa mga bansang Turkey, Kuwait at Jordan. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Balitang Department of Foreign Affairs pa rin. Nilinaw ng Foreign Affairs Department na walang sensitive operation at limitado lang ang saklaw sa tinatalakay na pag-amyenda sa kasunduan sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Layon ng panukalang amyenda na muling makapagtatag ng Joint Coast Guard Committee on Maritime Cooperation na binuo sa ilalim ng 2016 agreement ng dalawang partido. Binigyan din ng DFA na ang kasunduan ay hindi sumasaklaw sa kooperasyon sa mga sensitive operational area, lalo na ang joint patrols. Anila, ito ay nilikha para magsilbing formal channel ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang Coast Guards. Sa ngayon din ang talakayan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatiling bukas ang linya ng komunikasyon sa China habang pinangangalagaan ang soberanya ng Pilipinas, sovereign rights at jurisdiction alinsunod sa international law. Isinasagawa ang mga negosasyon sa pamamagitan ng wastong diplomatic channels at lampas pa sa mga pagpupulong ng bilateral consultation mechanism. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigpit na national security measures pinatitiyak ng isang senador sakaling gawing ammunition production hub ang Pilipinas. Mag-uulat si Nympha Asuncion. Para kay Senador Sherwin Gatchalian, posibleng maging paborable para sa Pilipinas ang plano ng US na gawin ang ating bansa bilang isang ammunition production hub, pero dapat anyang tiyakin ang mahigpit na national security measures kung matutuloy ito. Ayon kay Gatchalian, maaari itong magdulot ng benepisyo sa bansa gaya ng dagdag na trabaho, mas matibay na depensa at pagpasok ng makabagong teknolohiya. Batay sa ulat, pinag-aaralan ng US-led Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience ang
pagtatayo ng pasilidad sa Pilipinas para sa pagbuo at pag-assemble ng 30mm cannon rounds na ginagamit ng military aircraft at ground vehicles. Sinabi ng senador na suportado ito na umiiral na batas na Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na nag-uutos sa palakasin ng lokal na produksyon ng kagamitang pandepensa. Gayunpaman, ginit ang senador na dapat tiyakin ang mahigpit na seguridad para hindi malagay sa alanganin ang ating pambansang interes. Binigyang diin ng senador na hindi dapat magamit ang ating bansa sa anumang sigalot o labanan. Mahalagaan niyang mapakinabangan ang kakayahan ng ating bansa na makagawa ng sariling kagamitang militar para sa sarili nating pangangailangan at seguridad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, PNP Highway Patrol Group nagpaalala sa publiko na huwag pairalin ang init ng ulo ngayong simula na ang vacation season. Mag-uulat si J. Mark Dagala. Balikman sana ang nasa 16 na overseas Filipino worker na inilikas mula sa Okay, babalikan po natin ang report na yan ni J. Mark Dagala. Samantala, nakalatag na ang security plan ng Quezon City Police District o QCPD para sa nalalapit na Semana Santa at Summer Vacation 2026. Ayon sa QCPD, inaasahan nitong magsisimula ang dagsa ng mga biyahero ngayong Marso 29. Tiniyak naman ni QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na magpapakalat ng sapat na bilang ng pulis sa iba't ibang bahagi ng lungsod kabilang ang mga terminal, simbahan, pangunahing kalsada, commercial areas at iba pang matataong lugar. Paiigtingin din ang police visibility sa pamamagitan ng 24 oras na pagpapatrolya sa mga pasyalan, parke at mga komunidad. Gayun din ang checkpoint operations para masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero o ng mga biyahero. Panawagan naman ng QCPD sa publiko na manatiling mapagmatsyag, makipagtulungan sa mga otoridad at sundin ang mga ipinatutupad na safety measures. Para sa anumang emergency, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o tumawag sa E911 o sa QC Helpline 122. Talyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At panguli sa ating national news, Nurse Susie Roadshow inilunsad ngayong Women's Month para sa Toxics Free Hospitals Campaign. Mag-uulat si Jolimar Acuyong ng Radyo Magazine. Inilunsad ngayong Women's Month ang isang makabuluhang kampanya para sa mas ligtas at malinis na mga ospital kung saan pinakilala ang bagong mascot na si Nurse Susie sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Siya ang magsisilbing mukha ng advokasya para sa wastong pamamahala ng healthcare waste at pagbabawas ng paggamit ng plastic sa mga hospital facility. Bahagi ito ng Toxics Free Hospitals Campaign of the Philippine Healthcare and Mercury Wastes Management Project katuwang ang United Nations Industrial Development Organization, DNR Environmental Management Bureau at Bantox 6. Ayon sa pag-aaral, umaabot sa mahigit 70 hanggang 80% ng basura sa ilang ospital ay mula sa plastic kabilang ang gloves, mask at iba pang single-use items. Kaya naman isinusulong ng kampanya ang tinatawag na 4Cs na nangangahulugang change old habits, cut plastics, commit to reuse at champion sustainability. Kasabay nito ay nilunsad din ang Nurse Susie Roadshow na iikot sa iba't ibang ospital sa bansa upang palawakin pa ang kaalaman ng marami at makiisa sa advokasiyang ito. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Sa pagbabalik ng programang Ang Pilipinas Ngayon, aming ihahatid sa inyo ang mga ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muli pong nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon at dakuin na natin ang mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Unahin po natin dito sa Luzon. Benteng bigas meron na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong krisis. Malaking tulong sa vulnerable sector, transport sector, mangingisda at magsasaka. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito si Rani Dorilag.
Dakyel abanag kadagiti mangalap ti benteng bigas meron na ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ilaklako ti National Food Authority ditoy Ilocos Norte. Segon ken Mr. Ruben Antonio Mariano, mangitadaulo ti Fisher Folk Association iti Lawag City. Basit ti magalkalapan da nga ikaan iti agdama nang runa ket karayan padsanlaeng ti sakop ti nasao nga barangay. Kaput ti nangina nga magatgatang nang runa iti gasolina ket nagtignay ti NFA ang naglako ti nalaka abagas sa gatangan dagiti masuknan iti vulnerable sector mangalap transport group ken Manalon. Kabayatan na pinasinggadan ni NFA Ilocos Norte Branch Manager Jonathan Corpus ang makaumanay ti supply ti bagas para iti P20 program idinto nga adapay ti nailatang ang nasurok 30 aribo asako ti bagas a may parwar iti panawon ti kalamidad. Inayon ni Corpus nga agpatingga iti bulan ti Setyembre ti adda nga supply ti bagas iti NFA sakbay iti panawon ti panagaapit iti bulan ti Oktubre. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani Dorilag. Samantala, bagong bukas na residual cell sa Bacnotan, La Union, palalakasin ang waste management system ng bayan. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito si Albert Kawile. Pinatibker ti lokal gobyerno ti Bacnotan, La Union, ti sistema ti panagmanihar ti solid waste babaen ti formal nga inaugurasyon ti baro a residual cell iti municipal sanitary landfill sa barangay Bitalag ken Nara. Indauluan the Mayor Divine Fontanilla ken Vice Mayor Francis Fontanilla ti panakalukat ti pasilidad kalpasan ti panang bendisyon ni Reverend Father Kenneth Amate. Sigon ti gobyerno ti Ili panggap ti proyekto at tamingen dagiti dumakdakkel a karit iti panagmanihar ti basura ken mantiniren ti nadalos ken natalged nga aglawlaw. Na disenyo ti residual cell baben ti panagusar iti high density polyethylene tapno masigurado ti umno ken natalged a panakaidulin dagiti basura. Adan met dayto iti leachate fund ken natural filtration system tapno malapdan ti panagruar dagiti napigad a likido iti aglawlaw. May batay iti naarami the waste analysis and characterization study manamna mga gidulin iti pasilidad kadagiti nabati a basura iti agarup sa 10 ket 2 atawan. Ti proyekto ket paset ti panangtungpal ti lokal a gobyerno ti Republic Act 9003 wenno ti Ecological Solid Waste Management Act amang ikadeng iti umno ken sistematiko a panangtariwidwid iti basura kadagiti lokal a gobyerno. Agtultuloy ti panangitandudo ti LGU Bacnotan kadagiti programa iti aglawlaw tapno masigurado ti nadaldalos ken nataltalged a komunidad para kadagiti umili. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert Kawile. Samantala, daayon naman tayo dito sa Visayas, industriya ng palay sa Eastern Samar inaasahan ang pagunlad matapos ang RCEF 2.0 launch. Mula Radyo Pilipinas Boronga, narito si Penelope Pomida. Nag-abrihin panibago nga hugna pag-uswagan agrikultura Eastern Samar katapusan malampuson nga paglunsad han Rice Competitiveness Enhancement Fund RCEF 2.0 nga naghatag hinbago nga paglaom ha mga parag-uma. Iginpatuman ang programa han Department of Agriculture Regional Field Office 8 pinagyan rice program kaupod ang gobyerno probinsyal agud maparig-on ang produktibidad ngan kompetensyan sektor han humay. Iginpresentar ha aktibidad ang upat nga harigi han RCEF, mekanisasyon, distribusyon handi kalidad nga binhi, akses sa barato nga pautang and extension services. Tinambong ang mga benepisyaryo nga parag-uma, municipal agriculture officials ngan mga opisyalhan DA. Sumalakan DA Assistant Regional Director Jeneline Almeria, kinahanglan klaro ang pagpasabot han mga komponente han programa, basing masabtan ngan mapahimulsan inihan mga parag-uma. Nagpasalamat naman hi Governor Ralph Vincent Ivardoni ngan ginaghatan mga parag-uma nga maging aktibo ha mga training ngan paghamitan makinarya. Ginalauman ngan RCEF 2.0 magahatag hin mas dako nga ani, mas menos nga gastos ngan mas marig-on nga industriyan humay ha Eastern Samar. Tikang dida syudad han Borongan inihi Penelope Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Penelope Pomida. Samantala, bagong kwarto ni Neneng Shelter para sa kababaihan binuksan sa Southern Leyte. Mula Radyo Pilipinas Sugod, narito si Dalia Orit. Pinasubay sa selebrasyon sa National Women's Month, formal na nag-inaugurahan o gi-turnover sa probinsyal na kagamhanan sa Southern Leyte ang kwarto ni Neneng, usa ka shelter and recovery center sa kalihukan nga gipangunahan sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Sumalak ang PSWD Officer Jonah Gaviola, ang maong pasilidad gitukod aron mahimong luwas o suportadong kapuy-an alang sa kababayenan ug uban pang individual nga nanginahanglan og temporaryong kasilungan ug serbisyo alang sa ilang pagbangon ug pag-recover. Ang proyekto gipasiugdahan pinaagi sa ilang opisina isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa probinsya sa pagpalig-on sa mga programa alang sa proteksyon ug kaayuhan sa mga mahuyang nga sektor sa katilingban. Giparehag usab sa probinsyal nga gobyerno nga ang maong proyekto sa kalakang sa pagpalambo sa dignidad, proteksyon ug pagbangon sa matag tawo nga mangayog tabang sa komunidad. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dalia Orit. Punta naman natin ang Mindanao. Region 10 hindi naapektuhan sa isinagawang nationwide transport holiday nitong Lunes, Marso 23. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito si Romy Kapinpuyan. Wala napektuhan ang mga sumasakayang publiko sa gipahigayon kagahapon nga nationwide transport holiday. Kini ang gibutyag ni LTFRB Regional Director Alexis Joseph Bendijo. Sumala pa ni Director Bendijo nga pipilalabang sa mga transport organization din sa Region 10 ang wala mibiyahe kagahapon. Ubay-ubay usab ang mga bus ang gihimong libreng sakay kagahapon. Miabot usab sa kapin sa 4,000 ka mga driver o operators ang qualified alang sa fuel subsidy. Ang LTFRB committed alang sa safe, reliable o accessible nga public transportation services subay sa mando ni Presidente Marcos Jr., Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez o LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Romy Kapinpuyan. 3 araw na capacity building hinggil sa disaster risk reduction and management isinagawa ng DOST Region 9 sa Bayog, Zamboanga del Sur. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito si Justine Bulanon. Ya conducí el Department of Science and Technology o DOST Zamboanga del Sur junto con el Gobierno Local del Bayog 3-día Capacity Building acerca de Disaster Risk Reduction and Management o DRM, particularmente acerca del Basic Life Supporting First Aid. Objeto de la actividad hacemos moverse el capacidad del mga comunidad por medio de mga importante habilidad para salvavida y responde na tiempo de calamidad. Ya participa na menciono actividad el mga maestro y maestra estaban na diferente mga eskwelahan ng municipalidad donde ya dali importancia con el di ila papel como ta servir na frontera na di ila komunidad. Ya participa también el Bureau for Protection o BFP Bayog Fire Station donde ya conducía la Agencia Fire Safety Session para na mga participante. Ya diskuti el BFP con el Fire Prevention, Hazard Identification y mga safety measures na tiempo de emerhensya. El inisyatiba del DOST ya conducí bajo na Community Empowerment through Science and Technology Access Program de la agencia. Desde la Ciudad de Zamboanga, esta si Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine Bulanon. Panghuli sa ating regional news, Lanao del Norte nakiisa sa nationwide simultaneous anti-rabies vaccination drive. Mula Radyo Pilipinas Iligan, narito si Alwidad Bashir.
Nakiguba ng probinsya sa Lanao del Norte sa nagsundong programa alang sa pagbakuna batok sa rabies sa mga alagang hayop o ang nationwide simultaneous anti-rabies vaccination drive ni ining bulan sa Marso 2026 didto sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Isip pagpalig-on sa programa sa provincial government sa Lanao del Norte aron mapugnan ang pagkaylap sa rabies o malikayan ng peligro nga dala niini. Ilang gipahigayon ang nagkalaing-laing mga programa nga angay sa nagsundong kampanya sa anti-rabies vaccination sa tibok nasod. Kini aktibong gipanguluhan sa Provincial Veterinary Office sa probinsya uban ng Municipal Agriculture Office sa Kapatagan alang sa mas lapad nga programa sa pagpawagtang sa rabies sa lalawigan. Mga mukabat sa 6 kagatos kahayop ang nakabakunahan batok sa rabies, samtang usa kagatos ug 25 ang nasprayan o gi-castrate alang sa mga alagang hayop. Kini usa lamang sa mga kasamtangang programa nga ginabuhat sa matag probinsya sa nasod, uban sa koordinasyon sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry aron mas mapaligon pa ang kampanya batok sa rabies. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad Bashir. At inyong napakinggan ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya sa pamagitan po ng ating regional news. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, inyo nang matutunghayan ang pinakahuling balita sa negosyo at kalakalan na susundan ng mga balita sa mundo ng palakasan parehas na ihahatid ng ating kasamang si Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Maaaring bumagal ngayong taon ang mga investment pledge na inirehistro sa Philippine Economic Zone Authority o PENZA dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East na nagpapahina sa pandaigdigang katatagan at kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, mas maingat ngayon ang mga investor at mahigpit na minomonitor kung paano uusbong ang sitwasyon sa mga susunod na buwan. Sa isang forum, sinabi ni Panga na maaaring maapektuhan ang daloy ng pamumuhunan dahil sa geopolitical risk, inflation at pag-iba ng galaw ng global supply chains. Binigyan din ni Panga na mahalaga para sa mga investor ang matatag na ekonomiya at politika, mga kondisyong hindi pa ganap na nararamdaman sa bansa at sa buong mundo.
Ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagdudulot ng banta sa logistics at supply chains, lalo na para sa export-oriented locators. Gayunpaman, nananatiling matatag ang operasyon sa loob ng economic zones dahil sa mga insentibo. Inirekomenda ng PEZA ang mas malawak na paggamit ng off-dock container yards at barge shipments upang mapababa ang gastos sa logistics. Hinimok din nito ang gobyerno na pabilisin ang proseso ng pag-angkat kabilang ang 24/7 cargo facilitation sa Bureau of Customs. Sinabi ni Panga na kahit may banta ng posibleng pagkaantala sa logistics, nananatili ang kumpiyansa ng PEZA sa pangmatagalang competitiveness ng Pilipinas. Target ng ahensya ang 300 bilyong pisong investment approvals ngayong taon sa kabila ng 33% na pagbaba sa unang 2 buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas ang Department of Finance o DOF ng bagong revenue regulations na nagbibigay ng value-added tax o VAT exemption sa indigenous natural gas at sa kuryenteng nililikha mula rito. Inirekomenda ito ng Bureau of Internal Revenue o BIR bilang bahagi ng pagtutulak ng pamahalaan na paunlarin ang natural gas industry ng bansa. Ayon sa BIR, tugma ang hakbang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa polisiya ni Finance Secretary Frederick Go na suportahan ang mga pangunahing industriya habang pinapalakas ang revenue administration. Ipinapatupad ng regulasyon ang mga insentibo sa ilalim ng Republic Act 12120 o ang Philippine Natural Gas Industry Development Act. Saklaw ng VAT exemption ang bentahan at pagbili ng indigenous natural gas, aggregated gas at kuryenteng nilikha o nililikha mula rito kasama ang mga ancillary service. Para sa aggregated gas, tanging bahagi na mula sa indigenous natural gas ang kwalipikado sa exemption. Kasama sa mga transaksyong sakop ang mga supplier, aggregator, reseller, generation facility at iba pang kalahok sa downstream natural gas industry basta't may sertipikasyon mula sa Department of Energy o DOE. Kailangan ng endorsement at certification mula sa DOE upang patunayan ang dami ng indigenous gas na ginagamit at kuryenteng nalikha. May mga safeguard din upang maiwasan ang maling paggamit ng insentibo. Hindi maaaring mag-avail ng parehong benepisyo ang mga entitled na tumatanggap na ng insentibo sa ilalim ng CAS o tax code. Magiging epektibo ang regulasyon 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o sa website ng BIR. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na magpapatuloy ang pagbibigay nito ng serbisyo tuwing Biyernes habang nakikiisa sa hakbang ng pamahalaan para makatipid sa enerhiya. Ayon sa BSP, mananatiling bukas ang on-site cash operations sa head office sa Maynila, sa Security Plant Complex sa Quezon City at sa lahat ng regional offices at branches sa buong bansa mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Magpapatuloy din ang pagtanggap ng BSP ng on-site transactions kaugnay ng mga real property na nakuha ng bangko, pati na ang pagtanggap ng physical mail at dokumento mula sa publiko sa BSP Hub sa Maynila tuwing Biyernes. Samantala, mananatiling operational ang online buddy o BOB ng BSP. Ang chatbot
na ma-access sa BSP website, Facebook Messenger at BSP mobile app ay patuloy na tatanggap ng reklamo tungkol sa mga produkto at serbisyo ng mga institusyong pinangangasiwaan ng BSP 24/7. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magiging mas mababa na ang singil sa mga paliparan simula Abril 1 ayon yan sa Department of Transportation o DOTR. Ayon sa DOTR, maaaring makatipid ang mga pasahero ng hanggang 200 piso sa terminal fees habang hanggang 5,000 piso naman ang matitipid ng mga eroplano sa bawat landing. Kasabay nito, tataas naman ang fuel surcharge. Itinaas ng Civil Aeronautics Board ang surcharge mula level 4 tungong level 8 para sa Abril 1 hanggang 15. Para sa mga domestic flight, aabot na sa 253 pesos hanggang 787 pesos ang fuel surcharge depende sa layo ng biyahe. Mahigit doble kumpara sa dating 117 pesos hanggang 342 pesos. Mas mataas din ang dagdag singil para sa international passengers. Sa level 8, papalo sa 835 pesos hanggang 6,209 pesos ang surcharge, depende sa destinasyon. Mahigit doble rin kumpara sa dating 383 pesos hanggang 2,868 pesos. Samantala, inanunsyo din ng DOTR na magiging piso na lamang ang RoRo terminal fees para sa Class 3 at Class 4 na sasakyang nagdadala ng produktong agrikultural. Magsisimula ang implementasyon nito hindi lalampas ng Abril. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Martes, ika-24 ng Marso, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 26 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 30 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 76 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 69 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 81 piso. Nasa 70 piso ang euro, 43 piso at 71 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 5 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka pani-paniwala, subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad
ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Natapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Miami Open makalipas lang ang hating gabi nitong Martes, Marso 24 matapos siyang talunin ni world number 14 Carolina Muchova 6-0, 6-2 sa round of 16. Bilang underdog sa grandstand court, nahirapan ang 31st seeded na Pinay na makahanap ng sagot sa agresibong laro ni Muchova. Mula umpisa, kontrolado na ng 29 anyos na Czech na finalist sa French Open noong 2023 ang takbo ng laban. Dinomina ni Muchova ang unang 10 laro para umabante sa 6-0 at 4-0 bago nakapag-hold ng serve si Ayala sa ikalawang set. Lumaban pa ang Pinay at muling nag-hold para gawing 5-2 ang score, ngunit agad tinapos ng Czech ang laban sa loob lamang ng isang oras. Bago ang pagkatalo, nagpakitang gilas si Ayala sa torneo, may opening round bye, sinundan ng 3 set na panalo kontra Laura Siegemund at straight sets win laban kay Magda Linette para makarating sa round of 16. Hindi man siya natumbasan o hindi man niya natumbasan ang makasaysayang semifinal run niya noong nakarang taon, kung saan tinalo niya ang 3 Grand Slam champions, ipinakita pa rin ni Ayala ang kanyang patuloy na pag-angat sa world stage. Samantala, inaasahang babagsak si Ayala sa labas ng top 40 ng Women's Tennis Association o WTA rankings matapos ang kanyang 4th round exit sa Miami Open. Mula number 29 bago magsimula ang WTA 1000 event, bumaba si Ayala sa number 45 sa live rankings nitong Martes matapos matalo kay world number 14 Carolina Muchova. Posible pang magbago ang ranggo habang nagpapatuloy ang torneo. Gayunpaman, ang opisyal na WTA weekly rankings ay ilalabas pa lamang sa Lunes kapag natapos na ang lahat ng tour events. Bago pa man ang kanyang pagkatalo, bumagsak na si Ayala sa number 50 sa live rankings dahil na-expire na ang puntos mula sa kanyang semifinal run noong nakarang taon. Sa 52-week ranking system ng WTA, otomatikong nababawas ang puntos na nakuha sa parehong torneo 1 taon na ang nakalilipas. Sa kaso ni Ayala, halos 380 sa 370 puntos mula sa kanyang makasaysayang run ang nabura. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umakyat ng 9 na pwesto ang Gilas Pilipinas Women sa pinakabagong FIBA World Rankings mula number 39 tungo sa number 30 matapos ang kanyang kampanya sa FIBA Women's World Cup qualifying tournament noong nakarang linggo. Nagtapos ang Gilas Women na may 1-4 record, ngunit nagwakas sa isang malaking panalo kontra world number 19 Colombia 74-59. Bumida si two-time UAAP Most Valuable Player Casey De La Rosa sa makasaysayang tagumpay matapos magtala ng 25 puntos at 18 rebounds. Ayon kay De La Rosa, masaya siyang nakatulong sa kapunan at sa pag-angat ng women's basketball sa bansa. Malaki raw ang naitulong ng torneo sa kanyang paglago bilang atleta habang naghahanda siyang magtapos sa Ateneo at posibleng maglaro overseas.
Pinarangalan din ang Gilas Women sa All Women in Sports Awards sa Pasay City para sa kanilang Southeast Asian Games Gold at unang paglahok sa World Cup qualifiers. Pinuri ni Assistant Coach Julie Amos ang pagunlad ng koponan at ang pag-arangkada ni De La Rosa, sabay sabing malayo na ang narating ng women's basketball mula noong panahon niya. Mas madali na raw ngayon hikayatin ang kabataan dahil sa digital platforms. Dagdag niya, sa tuloy-tuloy na suporta ng Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission at Samahang Basketball ng Pilipinas, patuloy na lalakas ang women's basketball ng Pilipinas sa rehiyon at sa mundo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang hakbang na lang ang kailangan ng Colegio de San Juan de Letran para makabalik sa finals matapos talunin ang karibal na San Beda University sa 4 na set, 20-25, 28-26, 25-21 at 28-26 sa pagbubukas ng NCAA Season 101 Women's Volleyball Final 4 sa Strike Gymnasium sa Bacoor, Cavite. Pinalawig ng Lady Knights ang kanilang 15-game winning streak. Pinangunahan muli ni Judiel Nitura na kumamada ng 25 puntos mula sa 20 attacks, 3 blocks at 2 aces. Nagambag si Vanessa Sari ng 17 puntos, 21 digs at 14 na receptions, habang naghatid si Nathalie Estrelier ng 21 excellent sets at 5 puntos para tulungan ang Letran na makaahon mula sa 25-26 na score sa 4th set at makuha ang virtual twice to beat edge. Tatangkain ng Letran tapusin ang serye sa Miyerkules sa San Andres Gym sa Maynila. Sa panig ng San Beda, nanguna si Angel May Habacon na may 25 puntos, 13 receptions at 12 digs, habang sina Janelle Bachar at Jewel Molina ay nagdagdag ng 16 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Ngunit muling haharap ang Lady Red Spikers sa do or die match ilang araw matapos nilang makalusot sa 5 set na laban kontra Mapua sa quarterfinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang laban sa NCAA, isang panalo na lamang din ang kailangan ng College of St. Benilde mula sa pagbabalik sa finals matapos talunin ang University of Perpetual Help sa 5 set, 25-17, 18-25, 25-27, 25-19 at 15-8 sa Game 1 ng NCAA Season 101 Women's Volleyball Final 4. Nagpasiklab si Zam Nolasco sa 28 puntos mula sa 21 attacks at 7 blocks upang bigyan ang Lady Blazers ng virtual twice-to-beat advantage sa best of 3 series. Nagambag si Kyle Lieses ng 16 na puntos, si Clydel Katarig ng 15, si rookie Cam Bartolome ng 11, habang naghatid si Cheney Basarte ng 31 excellent sets para sa opensa ng Benilde. Tatangkain ng St. Benilde tapusin ang serye sa Miyerkules habang ipinagpapatuloy nila ang kampanya para sa ikalimang magkakasunod na kampyonato. Sa panig ng Perpetual, nagbuhos ng tig-18 puntos sina Gemaline Menor at Shai Omipon, habang nagdagdag ng 11 si Jazz Lagmay. Gayunpaman, hindi na nila naipagpatuloy ang momentum matapos makuha ang second at third sets. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinatunayan ni Creamline Captain Eliza Valdez na kaya pa niyang makipagsabayan sa pinakamataas na antas matapos magpakitang gilas sa isang kritikal na laban sa 2026 Premier Volleyball League o PVL All Filipino Conference.
Nagpakawala si Valdez ng vintage performance sa 5 set na panalo kontra Signal, kung saan nagtala ito ng triple-double na 22 puntos, 13 digs at 13 receptions. Dahil sa kanyang all-around effort, naiangat niya ang kulang sa taong Cool Smashers sa 25-19, 25-20, 15-25, 26-28 at 16-14 na panalo upang makuha ang pwesto sa qualifying round. Dahil dito, tinanghal si Valdez bilang PVL Press Corps Player of the Week. Ang una niya sa professional era, tinalo sina Royce Tubino, Trisha Tubo, Ellie Soyud, Brooke Van Sickle at Cici Rondina sa botohan. May senyales na ng kanyang pagbabalik forma noong unang bahagi ng linggo sa pagkatalo ng Creamline sa Farm Fresh sa Santa Rosa na wala si Coach Sherwin Meneses at stars Gemma Galanza at Bernadette Pons. Nagambag pa rin si Valdez ng 14 na puntos at 11 digs sa kanyang pangalawang start ng conference. Muling magtatapat ang Creamline at Signal sa qualifying round sa Marso 26 sa Smart Araneta Coliseum kung saan nakataya ang direktang ticket sa semifinals. At kung pagbabasihan ang kasaysayan, dito madalas umangat si Valdez at ang Cool Smashers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala magbabalik si Jerome Toledo pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. At bago po tayo magtapos dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, narito muna ang mga balita sa mundo ng showbiz. Ang Pinoy pop group na SB19 ay maglalabas ng bagong album na wakas at simula sa March 27 bilang pagdiriwang ng kanilang ikawalong taon sa industriya. Itinuturing ito bilang kombinasyon ng kanilang mga nakaraang kanta at panibagong direksyon ng grupo na may 6 na tracks kabilang ang Visa at mga re-recorded song na may bagong tunog. Ayon kay Pablo, ang album na yan ay sumasalamin sa kanilang paglago at experimental sa iba't ibang genre. Mas pinalawak din nila ang produksyon sa pakikipagtulungan sa international producers. At bukod dyan sa musika, binigyan din ng grupo ang kahalagahan sa kaalaman sa negosyo katulad ng publishing at trademarks para sa mga artists. Sa ilalim ng kanilang kumpanyang 1Z Entertainment, pinapahalaga nila ang tiwala at maayos na partnership. Samantala, naging usap-usapan naman itong si Tuesday Vargas matapos siyang makatanggap ng iba't ibang hosting gigs kabilang ang isang bingo event higit isang buwan matapos siyang humiling ng dagdag na trabaho online. Bagamat may mga sumusuporta sa kanyang pagsisikap, nakatanggap din siya ng batikos mula sa mga netizens na minamaliit ang mga trabahong kanyang tinatanggap. Sa kanyang naging post, iginit ni Tuesday na wala dapat ikahiya sa marangal na trabaho at ibinahagi niyang nagsimula rin siya sa pag-host ng bingo noong kolehiyo upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Binigyan din niya ang kahalagahan ng respect the hustle lalo na bilang isang ina na nagsusumikap para sa pamilya. At ito pa, ang kapuso singer actress na si Zephanie Di Maranan ay muntik nang sumuko sa kanyang pangarap sa showbiz dahil sa sunod-sunod na rejections at kakulangan ng tiwala ng iba sa kanyang talento.
at umabot siya sa puntong gusto na niya mag-quit at mag-focus na lamang sa pag-aaral. At sa kabila niyan, hindi kaya siya ng kanyang mga magulang na subukan muli kahit nahihirapan na siya. At dumaan pa ito sa emosyonal na pagsubok kabilang ang pag-aaway nila ng kanyang ina habang nasa gitna ng isang singing competition. Sa huli, pinili ng singer na ipagpatuloy ang kanyang pangarap at kumapit sa kanyang pananampalataya. At yan ang mga balita sa mundo ng showbiz. At inyo na rin pong napakinggan ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakasama dito sa studio. Sina Milo Junella, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng ulat mula sa Kamaynilaan at mga lalawigan, sa ating kasamang si Leo Magpayo na parehas na inihatid ang balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. At salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na edisyon ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako si Jerome Toledo at magandang araw sa inyong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.